Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi ba na, palagi natin na pag-uusapan dito yung mga komunista, mga rebelde. Di ba, hindi kahit natin na bumalik na kayo. Ito namang mga pasaway ng mga pakontra. Sabihin nila, alam mo yung gobyerno, tinotorture yung mga nahuhuli nila at mga sumusuko. Hindi naman nila inaalagaan yun. Alam po ba nyo na itong si Ivelyn Corpin alias Ka-Ivy, doon sa programang telebisyon na Pros and Cons, ay doon pinahayag niya ron na yung mga dating miyembro ng CPP, pinasinungalingan po yung mga akusasyon na yung gobyerno nagtutorture at minamaltrato yung mga dating rebelding komunista na bumalik na sa lipunan. Hindi po raw totoo ito. In fact, sabi niya, itong mga sumusuko, nabibigyan sila ng iba't ibang mga benepisyo sa pamahalaan para lang tumigil na sila sa kanilang armadong pakikibaka. Ayun ngang mga personnel ng AFP, pati ng PNP, tumutulong sa mga dating rebelde para makabalik sila sa kanilang dating buhay. Kasi iniwan nila. Diba? Sabi nga natin sa inyo, alam nyo, pag kayo pumunta sa bundok, yung dalawang panig ng pamilya nyo, tatamaan at maapektuhan. The family that you left behind and you that left them. Siyempre, isipin ng pamilya, ano na kayo nangyari sa'yo? Baka bangkay ka na naman tatanggalin. Gaya ng mga ipaglaban. At ikaw naman, iniisip mo rin yung pamilya mo. Paano na kayo yung anak ko, yung asawa ko? Kaya talagang bumalik na kayo. Kaya kahit natin yung mga estudyanteng aktivista, naging mga NPA, bumalik na kayo. At yun namang mga sumusuporta dyan sa CPP-NPA, nako, iurong nyo na yung suporta nyo. Wala pong mangyayari dyan. Walang makukuhang kabutihan sa ginagawa po ninyong yan. Sana makinig po kayo. Makinig kayo dyan kila Victor Corpus, kila Nilo Tayag, kila Peter Mutok. Yan yung mga dating rebelde na nakita nila ang kawalan ng tunay na pagmamahal nitong sinasabing CPP-NPA. Pinaglalaban daw nila yung interes ng bayan. Pinaglalaban mo yung interes ng bayan, pero pinapatay mo mga kababayan mo. Tapos yung mga minero natin, sinisira ninyo yung mga equipment pag hindi makapagbayad sa inyo. Pagkatapos, hinahambush nyo yung mga pulis, mga military. Hinaharang nyo yung mga truck. O hindi ba? Kaya, kailangan talaga tumigil na tayo. We cannot be doing this, destroying each other. Kaya nga, di ba sabi ni Presidente, ayoko na ng ceasefire. Not to the rest of my days as President. Kasi nga, ginagamit nyo lang yung ceasefire para palakasin ng inyong hanay. Mag-recruit pa kayo ng mga bagong sasali sa inyo. Kaya hindi, ayoko na, sabi niya. Meron mga inaresto na periodista. Okay. Siyempre, gagamitin naman ng mga kalaban ng gobyerno. O, tingnan niya yan. Sabi niya, inaresto na naman yung editor ng Manila Today. Ito daw Manila Today, alternative media outlet. Si Editor Ansalem. Meron pang isa Siyempre, binabanata nila. Sabi niya, yung under the administration of Duterte, ganyan ang ginagawa. Tinatako, tinaaresto, pinaplantahan ng mga ebidensya. O kayo naman. Makinig kayo kay Senator Bongo. Ano sabi ni Senator Bongo? Problema sa inyo. Hindi nyo iniisip na yung pag inaresto yung mga periodistang yan,
ibig sabihin, merong warrant yan o kaya naman, may ginagawang krimen yan at that very moment of their arrest. Kaya, huwag nyo basta-bastang aakusan ng gobyerno na inaaresto kayo ng walang sapat na dahilan sa batas. At hindi nagpa-plant ng evidence sa mga pulis na yan. Kung pwede ba sa mga judge yan? Hindi yan mag-i-issue ng warrant of arrest. Kayo talaga. Kaya sabi ni Senator Bongo, okay lang yung freedom of speech. But if you're going to destroy a government duly elected, rebellion na yan. Talagang aarestuhin kayo, kakasuhan kayo. Pareho rin yan ng mga yung mga nagkakalat po ng nagbebenta, kakalat nitong mga droga, lalo na yung shabu. Alam niyo ba na may nahuli na naman na 2? Alam niyo kung ilan ang worth, halaga ng shabu na hawak nila? Nagkaroon ng bypass operation sa Muntinlupa. Sabi po ni General De Bolsinas, 54 million worth of shabu. At itong mga suspect, si Renzi Luis Vizcarra, si Red Levi Vizcarra, o siguro magkapatid pa ito, inaresto sila doon po sa isang fast food outlet dyan sa Tunasan, Muntinlupa noong Sabado. At nakuha sa kanila 8 kilograms of shabu, 3 mobile phones, isang Toyota Innova, pati na yung budol money na ginamit para doon sa entrapment. Ito daw pong dalawang ito yung mga major players doon sa drug distribution network. At ito inaresto nga nung combined team ng PNP, PDEA, at ng ISAP, ng NICA. Kaya alam po ninyo, tigilan nyo na yan. Hindi kayo tatantanan ni Presidente Duterte. Maniwala kayo. He will not even pause. He will continuously and vigorously run after you. He will pursue you to the ends of the earth to place you behind bars. Maniwala kayo dyan. Yan talagang itaga nyo sa bato, hindi sa tubig o sa dagat. Ito talagang seryosong usapan po ito. Uulitin natin yung pakiusap ng Presidente. Huwag muna tayo mag-Christmas party, ha? Huwag muna tayo kasi pag may Christmas party, siyempre may kasayahan, maraming tao, magkakalimutan yan, mag-iinuman, tatawanan, tatanggalin yung mga mask, magkakahawaan talaga po tayo. Tiis muna po tayo. Tiis. Malapit na. Di ba? May darating ng bakuna. Kung nakapaghintay tayo, nakapagtiis tayo ng ilan, 9 na buwan. Yung mga kaibigan natin si Jake Bora, 9 na buwan na ako, puro apo ko ang mga kalaro ko. O, di, masayang-masaya ka naman. Hindi na siya nakalalabas. O, sige, tayo po magsama po tayo sa isa't isa. Let us observe the safety protocol. So, makikiusap na naman tayo. Kaya ng pakiusap ni Presidente Duterte, let us wear our face mask. Tayo po ay magsuot ng ating face shield. Ano pa? Wash your hands frequently with water and soap for 20 seconds. What else? Yung pinaka-importanting distansya, 2 metro. Ako, 2 metro. Gobyerno, 1 meter lang. Pero, ako sinusunod ko yung World Health Organization. Para sigurado. And, talagang ito, pati si Secretary Duque naniniwala dito. Palakasin natin yung ating mga katawan. Let's eat a lot of food. Gaya ng kinain ko dyan kay Mayor Inton, Jopet Inton ng Hermosa. Yung aking breakfast, maniwala kayo, puro isda.
At saka itlog maalat and kamatis. Oh, binanata natin, nakadalawang serving tayo. Ganun ang gawin nyo. Ha? Para maganda. Magiging malusog tayo. Mga prutas. Ang dami rin prutas na sinimbi sa atin. Gatas, uminom din kayo. Vitamins, itlog. Huwag masyadong karne. Okay naman chicken. And of course, exercise. Okay, alam nyo, kung di ako nag-exercise, akala nyo maaakit ko yung bundok dyan sa Hermosa, ang tarik. Okay, kaya natin. And, matulog po kayo ng tamang oras at tamang bilang. And most of all, when you wake up in the morning, you thank the Almighty for giving you your life, our lives. And when you sleep, kayo'y manalangin din na kayo magigising pang buhay. Magpasalamat kayo. At makiusap, naggabayan tayo sa ating lahat ng galaw dito sa Balat ng Lupa. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam at nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.